Okay, sige. Question. Who was David's biggest enemy? Who was David's biggest enemy? Sinong sasagot? Si Sol. So, sino pa? May iba pa bang sagot? Wala na. Sa height ba? Si Wala Goliath. na. Siya sa Goliath. Tama, no? Alam na kasi natin yung scripture, no? Pero kung siguro sa common na tao, ang unang isasagot dito, automatic yan si Goliath eh, di ba? Pero dahil alam na natin yung scripture, alam na natin yung buhay niya, alam natin na si Saul, di ba? Pero bakit si Saul? Sa tingin niya, bakit si Saul at hindi si Goliath? Try lang bro. Sige, sige, bro. Dahil ang daming nasulat na salmo. Tama, Diba? na-stress ng sobra eh, no? Na-stress ng Sobrang sobra. stressful yun. Tama, tama. Sino pa? Sino pa? Bakit si Saul at hindi si Goliath? Si Sol kasi hindi niya kayang patayin eh. Hmm, tama. Hindi niya kayang i-attack. So, Parang anong parang resulta nun? ayaw, wala Ah, sa heart niya yung patayin si Sol. Kahit tama, na anong tama. mangyari, parang promise niya na hindi kita papatayin. Eh, Tama, yung tama. isa gusto siyang patayin. So parang one way Correct, street. correct, correct. At dahil hindi niya mapatay si Saul, anong naging resulta nun? Dahil hindi niya mapatay, Wala, nagtatago, yun, nag-umiiwas. umiiwas, 'di ba? Si Goliath, hinarap ni ni David si Goliath for one day lang. One day battle lang si Goliath eh, 'di ba? Pero yung laban ni David kay Saul lasted for 10 years. 10 taon siyang tumatakbo, 10 taon siya nagtatago, 10 taon siyang, 'di ba, iniwan na siya ng mga kaibigan niya, namatayan siya ng mga mahal sa buhay, napagod siya emotionally, na-crush talaga siya, 'di ba? So David's hardest enemy was not Goliath, 'di ba? Kung Pwede tutusin, kayang never ano, siya na... Sige, sige, Jeep. hindi, bigla ako naisip. Dahil pareho sila ng God. Si Saul, yeah. Actually, makikita natin yun mamaya sa Oo. mga verses, 'di ba? Di ba pareho din, kahit naman si Saul, nagdadasal din kay God. Tama, tama. Actually, anointed siya sa simula eh, 'di ba? Na Hmm. naging yung spirit ni God nasa kanya, eh, 'di ba? So tama si Goliath, 'di ba? Sabi nga uncircumcised, 'di ba? Ibig sabihin hindi siya part of the tribe. So kung titingnan mo si David, never siya natakot kay Goliath, 'di ba? Never siya talagang inaano pa nga niya, ang tapang niya against kay Goliath, 'di ba? Hindi siya nakaramdam ng anxiety, hindi rin siya nakaramdam ng pain. Ang pinakamatindi niyang kalaban, si Saul, 'no? Kasi si Saul talagang hina-hunt siya, eh. Hindi siya tinitigilan, yung sa mahabang panahon nagbibigay sa kanya ng takot, ng uncertainty, tsaka talagang dinurog siya emotionally, 'di ba? At alam naman natin, 'di ba, na yung buhay natin, 'pag titingnan natin yung buhay natin, the greatest battles in life are not the one-time events, 'di ba? Hindi yun yung malalaking problema na isang beses lang. Ang talagang mahirap harapin sa buhay natin are the long-term battles, no? Yun yung dun tayo talaga dinudurog. At tulad ni David, no, marami sa atin are not fighting giants, but we are fighting long-term battles. Tulad ng mga tulad ng long-term anxiety, di ba? Financial instability sa mga finances, maabang panahon talagang hirap na hirap ka. Fear of the future, di ba? Hindi mo na alam ano ba after this, ano na pa magiging, ganito na yung age ko, kaya ko pa ba bumangon? Discouragement. Alam mo yung lahat ng pinaplano mo, isa-isa, parang lahat ng pinlano mo, lahat ng ginawa mo nag-fail. Parang ang hirap-hirap na bumangon ulit, 'di ba? Nawalan ka na ng lakas ng loob. Emotional exhaustion, waiting season, sobrang tagal mo na pinagpipray, hindi pa rin talaga inaayos or sinasagot ni God. Family pains, 'di ba? Relationship problems. Lahat ng to, no? Lahat ng to, ito yung mga
talagang hinaharap nating may hirap na battles, di ba? So, David's greatest battle is not Goliath, but Saul, no? Tonight, tingnan natin yung pinakamadilim na part sa buhay ni David, no? Dito siya sinubukan ng gusto ng Diyos, eh. During this time, anointed na siya to be the next king of Israel, pero hindi siya agad pinaupo ni God doon sa trono. Tinest talaga si David for a long period of time. At one day, no? One day lang niya hinarap si Goliath, pero hinarap ni David si Saul for 10 long years. So before he became the greatest king of Israel, talagang nahirapan talaga siya ng husto. So when we experience battles that keep coming back in our lives, ano ang pwede nating matutunan sa buhay ni David, no? Tonight, let's look at 4 key lessons from the greatest battle David ever faced, no? Una, God uses long battles to build deep character. Pangalawa, the greatest battles are often not external, but internal. God is faithful through long battles, not just big battles. And your lowest point can become God's turning point. So, start tayo sa una. God uses long battles to build deep character. Sino pwede magbasa? 1 Samuel chapter 18 verse 10 to 15. Now it came about. Sige, pa. Sige. Now Bigla, it came eh. about on the next day that an evil spirit from God rushed upon Saul, and he raved in the midst of the house while David was playing the harp with his hand, as usual, and as a spear was in Saul's hand. Then Saul hurled the spear, for he thought, I will pin David to the wall. But David escaped from his presence twice. But Saul was afraid of David, because the Lord was with him, but had left Saul. So Saul removed him from his presence and appointed him as his commander of 1,000. And he went out and came in before the people. David was successful in all his ways, for the Lord was with him. When Saul saw that he was very successful, he was afraid of him. Yun, no? So, question lang. Pops, alam mo, bakit ba si David nasa poder ngayon ni Saul? Bakit siya nandyan? Paano nga ba istorya nun? Di ba parang nalaman ni Saul na parang special si David kay God. So parang kinuha niya si David as parang assistant ba? Anong duty ni David sa kanya? Ano nga ba duty ni David? Hindi ko matandaan masyado eh. Wisdom ba? Meron siyang ibang, sinong nakakala? Meron siyang ginagawa. Magpe-play ng harp. Yun, na musician. Di ba? Kumbaga, hinar siya ni Saul. Tama di ba? Nalaman niya na si David, magaling siya tumugtog ng music, di ba? At nakakaramdam si Saul ng lungkot, ng anxiety. So, since wala pang TV noon, wala pang internet, ang entertainment nila, totoong tao. Nag-hire sila ng musician para every time malulungkot si Saul, tutugtugan siya ni David, di ba? Until one day, nagdilim yung isip ni Saul, binato niya si David ng spear. Gusto niyang patayin si David at ipin si David sa pader using his spear, di ba? Siguro sa atin, no, meron tayong mga taong naiinggit sa atin or galit sa atin, pero tingin ko wala sa atin ng may gantong level ng kaaway, no? Yung gusto tayong ibaon sa pader gamit yung sibat. Parang tingin ko never tayo magkakaroon. Ganon katindi yung galit niya kay David, no? Ano daw ang reason ni Saul sa matinding galit niya? Kasi alam ni Saul the Lord was with David. At alam niya, yun nga yung sinasabi ni GP, di ba? Gusto rin siya ni God nung una di ba? Pero alam niya, iniwan na siya ng Diyos. Nawala na yung spirit ni God kay Saul, di ba? Yun yung rason kung bakit binabalot na si Saul ng anxiety. So kahit ilan pa yung musician na i-hire ni Saul, hindi masosolve yung problema niya. Dahil hindi naman physical ang problema ni Saul Ang totoong problema niya na hindi niya alam is spiritual. May problema yung relationship niya kay God. So dito nagsimula yung attempt ni Saul to kill David. Twice nakatakas si David, no? Tapos hindi pa yan natapos sa issue na to. For 10 years gamit ni Saul yung buong kingdom niya
di ba? At isa lang ang goal, gusto niyang mapatay si David. Sobra siyang inggit kay David. Una, nasa kanya na yung Diyos. Pangalawa, mas gusto siya kasi ng tao kaysa kay Saul. So by this time, anointed na si David to be the next king, pero hindi agad yung binigay ni God. God will build first the character of David for 10 long years before niya palitan si Saul as the next king. Diba? So grabe yung pinagdaanan ni David kay Saul, pero hindi siya natalo ni Saul for one reason. Sabi sa verse 14, di ba? David was successful in all his ways for the Lord was with him. Yeah? Kahit mukhang talo na si David, kahit siya yung hirap na hirap sa laban na yan, o talagang nagkakaproblema siya kay Saul, pero hindi lahat ng ginagawa ni David, dahil lahat ng ginagawa niya, nagiging successful. For what reason? Hindi dahil sa kanya, but because the Lord was with him. Yeah. So ano yung key takeaway natin for point number 1, no? Short battles build confidence, di ba? Long battles build character. So, ginamit ni God si Saul to humble David, to teach him patience, to break his pride, to train him as a leader, and to teach him to depend fully on God. Kasama yun sa paghahanda bago siya maging king. Yes, inanoint na siya ni God, pero hindi agad binigay ni God yung trono kay David. Hinanda muna niya yung character niya by using Saul sa buhay niya. So tandaan natin, no, sa buhay natin, sa totoo lang, no, kaya kang alisin ng Diyos sa problema mo ngayon eh. Kaya niyang isa-isang iglap, ibigay yung matagal mo na pinagpipray sa Kanya eh. Pero mas importante sa Diyos yung character mo kaysa sa mabibigay sa'yo na happiness nung pinagpipray mo. No? At ginagamit ng Diyos yung long struggle para maging training ground mo for something greater or for something greater that God is preparing for you. Okay, so next point. The greatest battles are often not external but internal. Sino pwede magbasa? Si Ana daw. Si Ana. Si Ana nagtataas kaya ata ng kamay. Okay. Binolunteer na. Okay. Verse 15. Now David became aware that Saul had come out to seek his life, and David was in the wilderness of Ziph at Horesh. 16. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David at Horesh and encouraged him in God. 17. Thus he said to him, do not be afraid, because the hand of Saul, my father, will not find you, and you will be king over Israel, and I will be next to you. And Saul, my father, knows that also. Yon. So makikita mo no na ang laban ni ang laban talaga ni David is internal, di ba? Kumbaga, nung nagtago na siya kay Saul, di ba? Gusto na siyang patayin, gusto siyang pahuli sa mga sundalo niya, sa mga soldiers niya. Nabalot na si David sa takot, di ba? Pero sabi ni Jonathan, yung pinaka-friend niya, sabi niya, huwag kang matakot. Sabi niya, kasi yung promise ni God sa'yo, talagang mangyayari. So, si David hindi siya duwag eh, di ba? Kaya nga niya humarap kay Goliath eh, ng 3 stone lang ang dala niya eh. Pero pagdating na rito sa gantong bagay, dito na siya natatakot, di ba? Tumakbo na siya sa wilderness, iniwan na niya yung bahay niya, iniwan na niya yung normal life niya, di ba? Sobrang yung binabalot na siya ng anxiety, binabalot na siya ng kanyang yung uncertainty. Hindi na niya alam kung ano na yung direction niya, di ba? So, ano yung sa buhay ni David? David's biggest enemy was not Saul's fear. It was the fear building inside him. So from the outside, di ba, we look strong, but inside, binabattle natin yung pressure, binabattle natin yung mga what ifs, ang dami nating iniisip, overthinking, insecure tayo sa mga nangyayari na sa mga kaibigan natin, pag titignan natin yung social media, para na pag-iiwanan ka na, punong-puno ka ng stress sa family, stress sa relationships, stress sa work,
'di ba? Tapos syempre nandun yung fear of tomorrow. So kadalasan no, ang just like David no, ang battles natin hindi naman yung nakakasakit sa atin physically eh, 'di ba? Ang talagang naapektuhan tayo. Minsan kasi sabi ko, pag tumatakbo ako running, no, pag-uwi ko pagod na pagod ka, pero kaya mong bumawi agad ng lakas eh. Pero minsan nasa loob lang ako ng office, nakaupo lang ako buong araw. Pero dahil sa dami ng problemang hinarap ko, parang mas daig ko pa tumakbo ng full marathon na hindi ko kayang mabawi yung lakas. Kasi minsan yun talaga nakakapagod eh, di ba? Yung emotion, di ba? Yung emotion natin. So just like David, we must let God and godly people speak into our lives, di ba? Ipaalala sa atin na si God pa rin, meron pa rin plano si God sa'yo. Meron ka pa rin purpose, 'di ba? And yung purpose mo is always greater than your greatest fear. 'Di ba? Ako, honestly, talagang yan ang struggle ko. Lately, no, nakakalimutan ko lagi na may purpose si God. Parang nakikita ko yung tagal ng pinagdadaanan namin na problem, 'di ba? Talagang kinakain ako na minsan meron na ako nakikitang magandang result pero talagang napanghihinaan ako dahil hindi na sa laki ng problema eh, dahil sa tagal ng laban, 'di ba? Dahil sa tagal ng laban. So point number 3, God is faithful through long battles, not just big battles. Sinong pwede magbasa? Si Jaja. Then the men of David said to him, Behold, this is the day of which the Lord said to you, Behold, I am about to give your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you. Then David got up and cut off the edge of Saul's robe secretly. But it came about afterward that David's conscience bothered him because he had cut off the edge of Saul's robe. So he said to his men, Far be it from me because of the Lord that I would do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to reach out with my hand against him, since he is the Lord's anointed. And David rebuked his men with these words and did not allow them to rise up against Saul. And Saul got up, left the cave, and went on his way. Oo, yan yung sinasabi ni Mark kanina, di ba? Hindi niya kayang i-attack si Saul kasi nga anointed pa rin siya. So ito yung first instance na pwede nang tapusin ni David yung paghihirap niya laban kay Saul. Di ba? Imagine na he can end his misery, kain na niya tapusin yung fear, yung discouragement, lahat, pati anxiety niya. Sa unang tingin, di ba? Parang kung ikaw nasa sitwasyon ni Saul, parang ito na, ito na. Di ba? Ito na yung answer ni God. Di ba? Binigay na ni God yung si Saul para pwede ko nang tapusin yung problema ko, 'di ba? Parang sinasabi ni God, "Oh, yan na, binigay ko na sa si Saul, patayin mo na." 'Di ba? Ito yung answered prayer mo. Ilagay mo na sa mga kamay mo yung solution sa problema mo. Parang will ni God eh, 'di ba? Pag titingnan mo yung scenario, 'di ba? Pero sabi sa verse 5, but it came about afterward that David's conscience, 'di ba, bothered him because he had cut off the edge of Saul's robe. Di ba? Nakonsensya si David kasi alam niya na hindi niya pwedeng patayin si Saul. Kasi hindi kahit ganun si Saul sa kanya, kahit ganun ang ginagawa sa kanya, still God's anointed pa din siya. Ito yung sinasabi ko lagi sa inyo, 'di ba, na never in the Bible din in-encourage niya tayo to form or to participate in any kind of rebellion. 'Di ba? Kahit masama na yung leader, kahit masama na yung nasa nakaupo sa government, walang inutusan si God or si Jesus na mag-rebel, di ba? Kasi tulad ni David, alam niya that God was in full control of his situation. Di ba? Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo yun. Si God pa rin ang bahala doon. So, nag-pass si David sa test na to, no? Pero hindi pa rin tapos si God. No, binigyan pa siya ng isang struggle. Sinong pwede magbasa? Si Mark, Pops. Ito pangalawang instance na to. Sige, Pops. Then Abishai said to David, Today God has delivered your enemy into your hand. Now, therefore, please let me strike him with the spear, even to the ground with one thrust, and I will not strike him twice.
But David said to Abishai, "Do not kill him, for who can reach out with his hand against the Lord's anointed and remain innocent?" And David said, "As the Lord lives, the Lord certainly will strike him, or his day will come that he dies, or he will go down in battle and perish. The Lord forbid that I would reach out with my hand against the Lord's anointed. But now, please take the spear that is at his head and the jug of water, and let's go." Yun, di ba? May nambuyo pa eh, no? Sabi ni Abishai, no? Sabi niya, binigay na ng Diyos yan sa kamay mo, Saul. Kamay mo si Saul, David, di ba? Kung ayaw mo, boss, sabi ni Abishai, kung ayaw mo, boss, ako na lang papatay. Ako na lang papatay para sa iyo. Di ba? Bibigyan ko lang ng isa, boss. Pero hindi ko na dadalawahin yung attack ko. Parang nandun na lahat eh, di ba? Hindi na ikaw yung gagawa, di ba? Iba na yung gagawa. Tapos hindi mo naman idea, di ba? Alam mo, ewan ko kung meron sa atin that will pass this kind of test, no? Pero ako, sigurado ako, matetempt na ako dyan. Pagdating sa, una, no, di ba sabi ko, hindi na ikaw yung papatay. Pangalawa, idea yan ng tao ko, hindi ko idea yan. In short, malinis na yung konsensya ko. Hindi na ako yung gagawa eh. So pwede na ako maging Poncio Pilato, hugas kamay na ako. Tandaan niyo yung sitwasyon yung sitwasyon ni David na hindi naman niya inaano si Saul eh. Pero gustong-gusto siyang patayin. Hindi sa loob ng 1 taon, hindi sa loob ng 2 taon, sa loob ng 10 taon. Di ba? Anointed siya para maging next king. So iniisip ko, 'di ba? Ito na yung magandang bagay na pwede mangyari sa buhay ko at isa lang ang sagabal, si Saul lang. 'Di ba? Tingin ko sure yan magfi-fail ako, no? Bibigay ako doon sa suggestion ni Abishai. Parang may buyo pa, di ba? Pagod na ako sa kakalaban emotionally. Tapos eto na yung solusyon. Pero iba talaga si David. Iba talaga si David. A man after God's own heart. Sabi niya sa verse 10, "And David said, as the Lord lives, the Lord certainly will strike him, or his day will come that he dies." Alam niya may gagawin ng Diyos, or he will go down in battle and perish. Lahat yan, galing yan sa faith. Wala naman sinabi si God na gano'n na mangyari. Pero ganun yung paniniwala niya, di ba? Twice David had the chance to kill Saul, twice he refused. Bakit daw? Because his trust was not in his own timing. Hindi niya nilalagay sa kamay niya yung solusyon eh. Nakaasa siya dun sa timing talaga ni God. Nakakapit talaga si David dun sa faithfulness ng Diyos. Once mag-fail ka sa ganitong situation, isa lang ibig sabihin nun. Pag bumigay ka sa buyo ni Abishai, ibig sabihin nun, tumigil ka ng maniwala that God is good, that God has a plan for you, and He is faithful in His promise. So anong key takeaway natin? Faith is not just believing God can defeat Goliath. Faith is waiting on God even when it's easier to take matters into your own hands. Ito yung mabigat na point, di ba? Some of us want to end the battle our own way. Paano? By forcing solutions. By compromising. Kahit na masama, kahit na alam mong hindi naman kagustuhan yun ng Diyos, para lang maalis na tayo dun sa hirap. By quitting. Merong pinapagawa sa iyo yung Diyos. Tapos biglang ayaw mo nang ituloy kasi parang ikaw lang naman yung gawa ng gawa. Tapos si God parang wala naman tulong na binibigay sa iyo. Shortcuts. Di ba? Alam mo, na-realize ko, no? Dati alam ko na pag-usapan namin ni GP to eh. Sabi ko, ba't ganun? Nung hindi tayo Kristiyano, wala naman tayong mabigat na problema eh. Alam mo bakit? Kasi shortcut natin palagi eh. Di ba? Hindi tayo nag-undergo doon sa misery, hindi tayo nag-undergo doon sa defeats. Kasi iniinom natin, kinakalimutan natin yung problema. Pero ngayon hindi eh. Ngayon pinagdadaanan mo lahat ng emotion, lahat ng misery, lahat yun talagang tinatahak mo yung road na yun. Kasi yun yung gusto ni God eh. Huwag kang gumawa ng shortcut. So, David teaches us that God's timing is always greater than our timing. And God's plan is always bigger than our plan. Fourth and last point. Your lowest point can become God's turning point. Sino pwede magbasa? Last na to. Si Ipe, bro.
1 Samuel 30:1-6. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had made a raid on the Negev and on the Ziklag, and had thrown Ziklag and burned it with fire. And they took captive the women and all who were in it, both small and great, without killing anyone, and carried them off and went their way. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Now David's two wives had been taken captive, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal and Carmelite. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and daughters. But David strengthened him in the Lord his God. Yun. Thank you, bro, no? So, itong chapter na to, pag binasa niyo yan, chapter 30, no? Itong chapter na to yung masasabi nating lowest point na sa buhay ni David, no? Sa moment na to, hindi mo na makita na siya yung anointed ng Israel. Para kung hindi mo alam yung background niya na ginawa sa kanya ni Samuel, hindi mo isipin na siya yun. Kung hihinto ka rin sa chapter na to, pag dyan ka lang, hindi ka na nagtuloy ng pagbabasa, hindi papasok sa isip mo na siya yung magiging greatest king of Israel. Sa tingin ko, ito na yung yung pakiramdam ng ito na yung mga nasa isip ng mga taong gusto na mag-suicide. Ito yung scenario na yun. No? Ito na yung laman ng utak ng mga taong gusto na mag-quit. Kasi sa moment na to, wala ka na talaga makikita ang pag-asa sa buhay mo. Diba? Sa sobrang pagtatago ni David kay Saul, kailangan na niyang magtago sa mga Philistines, yung isipin mo, ito yung pinakakaaway ng Israelites. Nandun siya sa lugar, yung Ziklag, lugar ng Philistines yan or Philistine eh. Di ba? Diyan siya nagtatago kasi nga pinapatay siya ng king ng Israel eh. So nagtago siya doon sa city ng kalaban. Napunta siya sa Ziklag. Pero inattack ng Amalekites daw yung Ziklag. Dahil dito nasunog yung buong bayan na to ng mga Philistine, kinuha yung mga babae, pati yung mga anak, nakasama pa yung dalawang asawa ni David, di ba? Kaya nung pagbalik ni David, di ba, kasama niya yung mga soldiers niya, yung mga tao niya, nagulat sila eh, kasi nasusunog na yung buong bayan nila eh, yung mga bahay nila sunog na. Grabe yung reaction ni David sa verse 4, di ba? Sabi niya, then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Grabe, di ba? Sumigaw sila at umiyak hanggang wala na raw silang kayang iiyak. Ganon katindi yung misery nila, di ba? Imagine sabi ko nga, kasama nakuha yung asawa ni David, kasama nakuha yung mga anak ng mga soldiers niya. So ano na to, personal na yung nangyari. Gusto na siyang batoy ng mga tao. Yung mga dating sumusuporta kay David, yung nag-cheer sa kanya, yung nagtitiwala sa leadership niya, biglang galit na sa kanya ngayon dahil sa sobrang takot, sa sobrang pain na nararamdaman nila, naghahanap na sila ng masisisi at si David yung nakikita nila. Si David mismo was emotionally crushed during this time, no? Hindi lang siya leader na may crisis sa buhay, tao rin siya na nawalan, di ba? Nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng lahat. At ngayon pati mga taong lumalaban sa kanya, para sa kanya, di ba? So yung pressure niya buong buo na. Kaliwat kanan na yung grief, yung fear, yung guilt, yung loneliness niya. Pero sabi sa verse 6, di ba? But David, ano ginawa niya? David strengthened himself in the Lord, his God. Kasi hindi tumigil si David sa chapter na to, di ba? After niya ma-experience yung lowest point niya, sinugod niya yung Amalekites dahil in-instruct yun ni God sa kanya. Nabawi niya lahat ng ninakaw sa kanila, pati yung mga families nila, nabawi niya yung asawa niya, yung mga anak ng mga tao. Then a chapter after that, ano nangyari? Nalaman ni David na matay si Saul sa laban.
At dahil doon, David now became the second king of Israel. Di ba? And alam naman nating lahat, hanggang sa panahon ngayon, he is known as one of the greatest king in the history of Israel, di ba? Dinala siya ni God sa lowest point ng buhay niya, but after that, binuo naman siya ulit ni God to the person he wants him to be. This is where David hit rock bottom, and this is where God rebuilt him. No, when you strengthen yourself in the Lord, God will restore you, God will guide you, God will give you hope, and God lifts you up again. Kung pakiramdam mo, ubos ka na and you have nothing left, nagawa mo na lahat, no? Doon sa powers mo, nagawa mo na lahat ng contact na tawag mo na, pero wala pa din, hirap na hirap ka pa rin. Doon mo lang talaga makikita, no, that you are nothing compared to God, no? And God is everything. Nasa Kanya talaga lahat. At pag nasa Kanya na lahat, dumating ka na sa punto na yon, isa lang ang gagawin mo eh. You will worship that God, no? And I pray, no, that we all get to experience this truth about God. Because unless we are broken, we cannot be fully used by Him. Hanggat hindi mo tanggapin sa buhay mo na walang-wala ka na apart from God, eh hindi ka pa rin talaga kayang gamitin ng Diyos. So David's greatest battle was not Goliath. Goliath was a moment. Saul was a season. At marami sa atin, no, naniniwala ako, no, yung mahaba, yung tiring seasons, no, doon tayo sinishape ni God. Diba? Doon niya tayo minomold doon sa gusto niya mangyari sa atin. Kaya kung titingnan mo yung buhay ni David, Goliath made him a hero. Dahil kay Goliath, sumikat ng gusto si David, but Saul made David a man after God's own heart. Discussion question natin, no? What long battle are you facing right now? How is God shaping your character in this season? And what does strengthening yourself in the Lord look like for you in your situation? Balik ako, Papsa.